Salamat sa panunood ng pelikula ng RJC Cine. Isang magandang Monday morning sa lahat. Magandang Monday morning sa inyo. Sa lahat. Ha, Monday na naman. Pangatlong taas ako na ng kapito. Mahirap din ba dyan na gaya ko pag ganito kaaga? Oh, no. Inaasahang malaking bilang ng sasakyan ang dadagdag sa kalsada ngayon at daan-daang manggagawa ang posibleng mawalan ng trabaho. Sobra ka bang na-stress nitong mga nakarang araw? Pwes, simple lang yan. Join ka na sa club. Matinding away ang pwedeng mangyari mula sa mga simpleng kapalpakan ng mga driver. Araw-araw akong nagpo-post. 10 beses sa isang araw sa nagdaang 3 taon na. Marami sa atin ang iniisip na kaya nilang mag-multitask habang nagmamaneho. Ang kawalang respeto ang isang pinakamalaking issue sa Amerika. Pinanganak tayong magagalitin. Ang pagiging magagalitin ay nagbubunga ng mas matindi pang kapahamakan. Kapag galit na galit ka, nawawalan ka na ng kontrol sa sarili. Naku po! Nakakatakot naman! Naku, nalitin ka na! Naku, kawawa na ako! Andy? Hello, gising ka na? Nagising na. Ayos, buti naman. Kasi ang dati mong asawa nag-file ng bagong motion. Anong gusto niya ngayon? Sige lang, sabihin mo na. Gusto niyang sa kanya ang bahay. Siyempre, gusto niya. Huwag kang mag-alala, naghahanda ako ng ilang objections. Kakainis, hindi ko naset ang alarm. Sabihin mo lang kung gusto mong i-file ko. Okay? Rach? Kailangan ko munang pag-iisipan. Ano? Rach naman. Gusto ko na lang matapos lahat ng to. Rach, kailangan mong ipaglaban to. Alam kong alam mo yan. Tsaka hindi si Richard ang naghirap sa bahay na yan. Ikaw. Okay, sige na. Okay, pero ituloy natin to mamayang lunch. Sige, ikaw ang magaling eh. Alam ko yan. Di ba dapat pista kayo? Bakit? Ayaw mong ganito ang suot ng personal driver mo? May kliyente kayo. Hindi, wala. Ang totoo meron. Pero, alam mo na, okay lang. Ibig sabihin pwede tayong... Tinatamad na naman kayo. Hindi, okay lang ako. Okay? Sige, alam ko. Alam ko naman na ayaw mo na tumira doon. Pero isang assistant living community yun, ma'am. Hindi yun basta home for the aged. Dinig niyo ako? Pwedeng... Ma'am, hindi ko na kayo kasi... Kailangan yung lakasan ng microphone dyan sa gadget niyo. Patuloy ang Nandyan lang pagpunta sa... ng mga bumbero sa nagliliyab na bahay sa kahaba ng Arbor Hills. Matapos ang isang pagsabog... Ma'am, kailangan yung i-press ang microphone button dyan. Mukhang hindi nyo na ako naririnig eh. Pupuntahan ko na lang kayo mamaya, okay? Ambay. Dati nitong tuloy ang paghahanap ng mga pulis sa lalaki na nasabing may bahay na huli nakitang pataka sa nasabing lugar sakay ng gray pickup truck kaninang umaga. Nakausap ni Pat Debro ang ilang kapitbahay tungkol sa history ng substance abuse na nasabing suspect at pagiging violente nito. Nag-file siya ng restraining order para sa asawa niya. At ngayon nga, wala na siya. Hindi niya... Nanonood ako eh. Masyadong seryoso yun para sa'yo, dude. May nakakita ba sa inyo ng candy cane scissors ko? Teka, bakit kailangan mong gupitan ng candy canes? Alam mo, kasi ang gunting na yon. Bali na lang. Okay lang ba siya? Mas tingin ko.
Nakita ko na. Kasama ng tambak ng mga basura mo. Teka, ayon sa science, ang tinatawag na tambak ang pinakamabisang paraan sa pagsasaayos ng mga gamit. At yan ay nabasa ko kung saan. Ang totoo, mga coupon ko yon. Ginugupit mo ang mga coupon na yun? Uy, I love you. I love you. Alam mo, Rachel, may matututuan ka kay Mary tungkol sa pagiging responsable. Rachel, I'm sorry. Okay lang. Okay lang sa akin narito kayo ng kapatid ko. Pero kung talagang mga responsable kayong tao, baka gusto niyo mag-share para sa renta ng bahay. Rachel, ikaw ang nagsabi na hindi kami pwedeng tumira kay Mom. Kailangan ng ibenta ang bahay. Alam mo yan, di ba? Hindi ko na kayang magbayad ng mag-aalaga sa kanya at hindi mo rin naman kaya. Hindi. Oh, I told you, I'm working on the business, and it's gonna start Matutulungan na Ay, kita. naku, Freddy. Magpakatotoo ka nga. Magpakatotoo saan? Anong ibig mong sabihin? Kahit sa sarili niyang lugar, naliligaw siya. Alam mo, kahit ako naman naliligaw dun sa dati nating tinirhan. Kahit meron namang telepono. Oo naman. Yung lugar kasi namin sa Linwood Springs parang maze ng spaghetti. Kyle, magbaon ka na lang ng granola bar. Umalis na tayo. Kumain na ako. Bye sa inyo. Mamaya na lang ulit. Sige dude, mag-aaral ka mabuti Bye, Kyle. Good morning, Rachel. Hi, Oh. Kyle. Good morning, Rosie. Bago yan? Oo, nagbiniba na kami. Bagay sa'yo. Thanks. Bye. Magkakaroon kaya tayo ng bagong sasakyan? Oo naman. Bibilan mo ba ako? Perspective. Ma'am, alam ko na po yan. Tandaan mo, hindi yan perspective. Prospective. P-R-O-S-P-E-C-T-I-V-E. Prospective. Galing na. Pasensya na, Kyle, pero kailangan lang. Ma'am, wag! Wala nang ibang paraan. Ma'am, please! Mahuli ka na eh. Magtiwala ka lang sa akin. Mas mabilis dito, okay? Hindi nasabi mo nung huling beses eh. Okay lang, walang problema. Si Dad, pwede ko po ba siyang kausapin? Hi, Dad. Uy, Kyle. May naimbento po kami ni Uncle Freddy ng Fortnite strategy. Gusto niyo malaman? Wag na muna ngayon siguro. Mamaya na lang. Okay. May ticket na kayo para sa game bukas? Tungkol sa game, medyo gumulong yung schedule ko eh. Kailangan kong samahan ng boss kong mag-out of town bukas. Next time na lang pwede. Okay po, sige. Mabuti yung maunawain ka, Kyle. Alam mo, sa ganyang trabaho ng dad mo, talagang hindi mo masasabi kung kailan siya pwede. Oo, tama siya. Okay, pero pangako, paplanuhin natin na makanood tayo ng game sa susunod. Siguro wag niyo na lang planuhin. Mas maganda kung yung biglaan na lang, di ba? Kasi pag pinaplano, kadalasan hindi naman natutuloy. Oo, tama naman yun. Pinakikisamahan ko lang ang boss ko para kahit paano makapwesto. Tama yan. Tsaka para hindi ka na umaasa sa ibang racket mo. Gusto ko lang maging patas at maayos ang lahat, okay? Kaya rin ako tumawag. Saka ang totoo, kaya rin ako tumawag dahil gusto nila Richard, kausapin ko. ibaba mo ng phone, okay? Kasi papunta kami ng school. Okay, sige. Pero hindi to malulutas ng ganito. Kyle, pasensya ka na ha. Natawag na lang uli ako sa'yo, okay? Okay. Okay, sige. Bye. 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 Pasensya ka na, Kyle. Pagtatlong beses ng late automatic ng detention. Ginagawa ko lahat ng makakaya ko, okay? Oh, naman. Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Matawag po si Deborah. Deborah, hello! Patawag na nga sana ako sa'yo. Gusto ko lang
lang itanong kung tuloy bang makikita tayo ng 9? Aba, oo naman. Ay, salamat. Hindi kasi magandang araw kung... Pero kasi nasa gitna ako ng matinding traffic, kaya baka malita ko ng 15 or baka mga 20 minutes siguro. Teka, seryoso ka ba? Ang totoo, alam mo, mukhang lumuluwag ng traffic. Kaya mukhang okay naman na. Hindi na ako papayag, Rachel. Alam mo, tatawagan ko yung kasamahan ni Glenda at ako na ang pupunta. I love you, Sandali, Rachel. Pero Debra. matapos magsara ang salon mo, ayoko sanang sabihin to, pero si Sante ka na. Ayusin mo muna ang buhay mo. Debra, hindi! Sandali lang, pasensya na, okay? Oh my goodness. Salamat sa panunood ng pelikula ng RJC Cine. Green na, baka naman pwedeng umabante ka na. Ano ba? Abante na! Ano ba? Naku naman, stop pa. Ano ba naman yan? Ano pa nga? Di ba? Kyle, wag. Morning. Sana man lang bumusina muna kayo na mahina. Itaas mo na yan, Kyle. Ayaw gumana. Hindi niyo ba alam yung courtesy top? Huwag mo pansinin. Ganito lang yan eh. Mahina. Ganun lang. Parang kinukuha mo lang atensyon ng isang tao. Yun naman ang gusto mangyari ng iyong mom. Tama ba ako, ma'am? Gusto mo bang kunin ang atensyon ko kanina? Hindi ganon. At bakit naman? Nakagaw na kasi kanina, bakit hindi ka umaabante? Mom, tama na, okay? May mga taong gusto rin magtrabaho. Aminado naman ako na naging lutang ako kanina. May iniinda kasi ako ng mga nagdaang araw. Mag-join ka ng club. Mom, tama na. Pasensya na. Pasensya na kung bad trip ka. Pasensya na kung pinalala ko yun. Pwede mo ba ako mapatawad? Oh, bahala ka. Magaling. Kung hihingi ka rin ng sorry, hamano sa tayong dalawa. Ma'am, ang sabi ko, kung hihingi ka rin ng pasensya... Oo, narinig ko. O ngayon, Wala ho akong dapat ihingi ng tawad sa inyo, sir. Mom, Okay lang. sorry ka na lang. sa tingin ko hindi tayo nagkakaintindihan dito, ma'am. Ganun naman talagang yung sa mundon to eh. Mukhang nakabuo na tayo ng ilang kawalan na kakayahang humingi ng tawad sa sino man para sa nagawa natin. Hindi mo kaya alam kung anong ibig sabihin ng bad trip. Pero makikita mo. Narinig mo ako, miss? Tuturuan kita ng leksyon. Mom, pwede ba tayo na? Sige na po. Ay, pong bihira.
Ano ginagawa niya? Hayaan na lang natin siya sa gusto niyang gawin. Basta tayo, iiwas tayo, okay? Okay. Ayaw pa rin umalis? Sige na, umalis ka dyan. Sige na. Ay, salamat naman. Teka. Gano'ng katagal ang detention mo? 30 minutes. Okay. Kung ganon, 3:30 kita susunduin at pagkatapos nun, para naman makabawi ako sa'yo, ibibili kita ng Butterfinger Blizzard at ihahanda ko na sa'yo. Pangako yan. Hindi niyo po kailangan mangako. Kyle. Pwede bang dumating kayo sa tamang oras? Sige, oo naman. Rachel, Yung boss ko. Sinisante ako. Hello, nandyan ka pa? oo. Anong nangyari? Nagmistulang parking lot ang freeway. At hindi makapaghintay ang biggest client ko kaya tinanggal niya ako agad. Grabe naman. Oh, tapos may isang baliw, pinagtripan kami ni Kyle habang papunta kami sa school. Hindi pa nangangalahati ang araw. Sana huminto na yung kamalasan mo ngayon. Tingin ko kailangan ko ng therapy bukod pa sa legal advice. Can you do breakfast instead? Yeah, Darrow's? Yes. Pancake therapy, even better. 20 minutes? Human 20 minutes or Rachel 20 minutes? Ha ha. See you in 20. Salamat sa panunood ng pelikula ng RJC Cine. Salamat. Sige. Salamat. Cash o credit? Sige, 533 lahat. Salamat. Hi. Pabili ako ng 5 Powerball Quick Picks. Salamat. Tsaka ito. 1331 lahat. Salamat. Heto ang ticket mo. 20. Heto ang sukli mo. Salamat. Salamat. Ano po sa inyo, sir? Isang pakete ng 20 gold. Yan lang ba? Yan lang. Cash o credit? Okay. Hi. Miss, okay ka lang? Oh, sa totoo lang hindi. Kasi sinusundan ako ng lalaking nasa truck na yon. Kilala mo ba siya? Hindi pero,
Nagkasagutan kami sa intersection kanina. Binusinahan ko kasi siya tapos... Nagalit bigla sa'yo, road rage? Oo, ganun na nga. Tatawag ba ang polis? Nako, matagal pa yun. Isa pa, mas lalo siyang magagalit. Hindi natin alam. Ikaw, nasa'yo. Ewan ko, baka napapraning lang ako. Samahan kita palabas? Hindi na kailangan. Lalabas din naman ako eh. Sa tingin mo ba? Tingin ko tinatakot ka lang niya. Pag nakita niya tayong dalawa, hindi yan bababa. Sumakay ka kagad sa kotse mo. Sisiguruhin kong kunin ang plate number niya para pag sinundan ka niya, tatawag kami ng pulis. Sige, salamat. Salamat sa tulong niyo. Sumakay ka na sa kotse mo. Kukunin ko plate number. ...711 TPX. 711 TPX. Salamat. Sir! Kalma lang kayo. Huwag kayong manggugulo. Yan, huwag mo na sana siyang sundan. Memorize ko plate number mo.
Hi, si Rachel to. Mag-iwan ka na lang ng message. Hi Rachel, ano nangyari sa'yo? Text mo naman ako kung anong oras ka darating. Salamat. Ikaw ba si Andy? Ako nga. Ako si Tom Cooper. Kaibigan ako ni Rachel. Uy, kung ganun, pareho pala tayo. Nagkita na ba tayo? Hindi pa. Kalilipad ko lang noong nakaraang linggo. Sinabihan ako ni Rachel na magkikita raw kayo rito. Oo, tama. Alam mo, lagi yung late sa mga usapan. Pinapasabi niya na pasensya na raw. Pero mahirap sabihing seryoso ba siya sa sinasabi niya, di ba? Kailan kayo nagkausap? Kanina lang. Teka, ayos lang siya? Walang problema? Alam mo, Andy, gusto ko malaman mo ang totoo. Mukhang stress na siya. Marami siyang pinaproblema. Oo, tama. Tungkol sa divorce, sa salon, sa mother niya. At may nabanggit siyang nakaalitan sa daan itong umaga. Talaga? Oo. Nung nakaraang taon, may sumunod rin sa akin eh. Mga 10 miles sigurong nakabuntot sa akin. Nakakatakot. Sa akin lagi may nakasunod. Talaga? Mag-iingat ka. Hindi mo alam kung sinong nakasakay doon. O baka sa'yo mapapangasawa ko. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo stress siya dahil sa divorce niya, di ba? Ikaw ang nagsabi noon, di ba? Oo. Pinarinig niya sa akin yung mga voicemail niya. Ang ibig ko sabihin, mukhang ginagawa naman ng lalaki ang lahat. Wala siyang matinong trabaho, di ba? Malaking kasalanan ba yun? Nagloko ba siya o ng babae? Wala siyang kwentang tao eh. Malilate na ako sa 11 a.m. appointment ko. Total, mas nagkakausap kayo ni Rachel. Pakisabi na tawagan na lang ako. Pwede? Sandali, kung matatawagan ko si Rachel sa telepono, ililibre mo ba ako ng kape? Kung hindi ka niya sagutin. Kung gano'n na mangyayari, ikaw ang ililibre ko ng kape. Sige. Ano yun? Nasaan na ba? Teka. Andy? Sumagot siya? Rach, Andy? kanina pa ako naghihintay sa'yo rito. Anong... Teka, kaninong telepono to? Hindi ko maintindihan. Paano mo ako? Rach, andiyan ka ba? Nasa Darrows ka ba ngayon? Oo. Nandito ako kasama ng kaibigan mong si Tom... Cooper. Tom Cooper. Na mas mukhang nakakausap mo pa kaysa sa akin na best friend mo at abogado mo na rin. Teka, wala akong kilalang Tom Cooper. Si Tom Cooper nakalilipat lang dito. At sinabihan mo na nagsosorry ka kasi late ka. Yung mabait na may bigote. Teka, hindi makinig ka. Hindi ko siya kaibigan, okay? Siya yung baliw na humabol sa akin kanina. Ang totoo, Nakita ko kung paano niya sinagasaan ng lalaki sa gas station. Andy, naririnig mo ba ako? Nandiyan ka ba? Ulitin mo sinabi mo, Rachel, paputol-putol ka. Ano bang ginagawa mo? Sinamahan ko na si Andy.
Kung malapit na siya, maghihintay ako dito. Sabi niya, kung malapit ka na raw, maghihintay siya. Ano bang gusto mo? Wala akong gusto, pero may kailangan akong gawin. Kailangan kong turuan ka kung ano ibig sabihin ng masama ang araw ko at gusto ko matuto kang magsabi ng sorry. Okay, sige. Pasensya ka na, okay? Yan, sabi ko Hindi lang basta sorry. Ano ka kaseryoso? Teka, At ano umpisa yan? pa lang to ng una mong leksyon. Pwede bang akin yan? Hindi. Huwag mo siyang idamay. Akin yan. Andy? Ano nangyayari? Anong nangyayari? Naka-speaker ka na, Rachel. Andy? Andy? Okay ka lang ba? Hindi siya okay. Kuha mo? Dinig mo, Rachel? Oo. Naririnig kita. Sino si Andy? Siya ba talaga yung best friend o kalakuyo/divorce lawyer mo? Ano? Oo. Tao mo pagsamantala sa mga tulad ko at ni Richard para kumita? Utang na loob, pakiusap. Hindi siya ganyan, okay? Mabuti siyang tao, hindi siya... Talaga ba? Hindi siya di mag-divorce lawyer? Na hindi naninira ng buhay mag-asawa? Mahirap na itong paniwalaan niya, Rachel! Hindi ako naniniwala! Ano ba to? Nagbibiro ka ba? May nangyayari ba sa inyo? Ano bang pinagsasasabi mo? Galit talaga ako sa mga ganitong klaseng tao. Gagaguhin ka sa lahat ng paraan. Gagaguhin ka physically, emotionally, at lalo na financially. At wala silang pakialam doon. May nangyayari ba sa inyo, Rachel? Meron ba? May asawa siya, okay? Mahalaga pa ba yun sa ngayon kung may asawa ang isang tao? Huwag mo siyang idamay. Rachel, kung ito na ang huling pagkakataong makakausap mo matalik mong kaibigan si Andy, anong sasabihin mo? Teka, hindi. Sandali. Anong... Anong sasabihin mo, Rachel? Andy? Teka, ano bang nangyayari? Ano nangyayari? Sinayang mo ang pagkakataon. Andy? Hello? Andy? Andy, nandiyan ka ba? Hindi ka na niya maririnig. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig ko sabihin. Hindi ko alam ang ginawa mo. Anong ginawa mo? Maghanap ka na lang dyan ng TV. Marami lalabas na video. Gusto ko siyang kausapin. Nasaan na siya? Gusto ko siyang Kausapin ngayon din. Ibigay mo ang phone! Hindi ko na magagawa yan. Bakit hindi? Unang-una, Patay na ba siya? patay na siya. Hindi totoo yan. Hindi maaari. Teka, makinig ka. Patawarin mo na ako, okay? Pasensya ka na. Alam mo, naririnig ko pa rin yung nakakainitang mong boses na nagsasabi ng puwisit. Hindi mo alam, pero siyempre para sa'yo wala kang kasalanan, di ba? Hello? Buisit, ano to? Buisit. Diyos ko. Katapasan mo na kapag nahanap ka nila. Ayos lang sa akin makipagpatayan sa pulis. Ano ba talagang gusto mo? May mga message ka. May galing kay Dr. Miller. Gusto niya ilipat ang Friday therapy appointment mo. Sana lang nakahanda siya. Kakailanganin niya yun. Meron din palang galing sa principal. Sa Wesley Oaks Elementary School. Rachel, salamat sa hair and makeup of the Music Man Production. Ang galing ni Kyle sa quartet. Di ba ang pangalan ng anak mo? Ito ba ang school niya? Hindi, si... Kyle ay anak ng kaibigan ko. Hindi sa Oakley nag-aaral ang anak ko. Rachel,
Tinignan ko mga picture sa phone mo ngayon. Huwag mo kong kaguhin. Huwag mong sasaktan ang anak ko! Kung ganun sabihin mo, sinong susunod na mamamatay, Rachel? Sinong susunod? Bigyan mo ako ng pangalan. O laruin ko parang ruleta ang nandito sa iyong contact list. Hindi, huwag. Kung si Richard kaya, Huwag! may nararamdaman ka pa ba sa kanya? Tatay siya ng anak ko! Okay? Hindi ko magagawa yun. Alam mo anong magagawa ko? Pwede kong ipadala itong laman ng checking account mo sa account ni Richard. At pati kahuli-huli ang sentimo na nasa savings mo. May naisip ka ng pangalan? May naisip ako. Puntahan ko na lang kaya ang kwarto ng mama mo sa Shady Falls Nursing Home. Pagkatapos kong sulugin ang buong bahay niyo. Ako na lang, okay? Ako na lang. Napakadakila mo naman. Pero hindi pwedeng ikaw, Rachel. Bakit hindi? Dahil masisira ang totoong pakay ko sa iyo, Rachel. Bigyan mo ako ng pangalan. Mamili ka na. Sino ang gusto mong sunod na mamatay? Ang mama mo? Si Richard? Si Kyle? Si Deborah. Apelido? Haskell. 8277 Walnut Avenue. Anong kasalanan niya sa'yo, Rachel? Sinisante niya ako. Siyempre, wala kang kasalanan doon, tama ba? Binigyan na kita ng pangalan. Oo, tama. Hindi mo sasaktan ang anak ko. O ang mama ko o pupunta ka Hindi pa sa ngayon. Hindi ako makahingang. Huwag ka mawawala, Rachel. Oo. My name is Rachel Flynn. I have multiple emergencies. I need you to listen to me very carefully. Ayon sa mga pulis, hindi man lang nagdalawang isip ang suspect base na rin sa mga nakita nilang footage ng CCTV at video ng ilang customer na nag-shoot sa cellphone nila kung saan brutal na inatake at pinatay ang biktima. Makikitang kalmado lang siyang lumabas sa Darrow's Diner habang may kausap sa telepono. Ayon sa mga witness, umalis siya lula ng isang kulay gray na pickup. Babe, di ba? At sabi ng mga Alam mo yung pulis, resto na may masarap na brisket? May kinalaman sa pagsunog ng isang bahay nitong umaga sa Arbor Hills. At siya ring Babe, tingnan mo to. sa isang gas station. Sabi nila malubhas ang nasugatan sa isang auto plant kung saan siya nagtatrabaho at natanggal bago Ayos ka lang? makakuha ng kanyang pensyon. Mula noon, Sabihin mo naman kung anong nangyayari dyan. ng matinong trabaho sa nakalipas na isang taon. At ito na naman ulit, Babe! natanggal na naman siya sa kanyang pinapasukang kumpanya matapos ang isang buwang paninilbihan. Inuulit ko, ang suspect ay nagmamaneho ng isang lumang kulay dark gray na 4x4 pickup. Kung may impormasyon kayo, Deborah Haskell? Ako nga, may problema ba? Pinapaalala ng mga otoridad na lubang mapanganib ang taong ito. Kung may alam kayo tungkol sa kinaroroonan niya, tumawag agad kayo sa police hotline. Baby? Ayos ka lang? Ikaw siguro ang kapatid ni Rachel. Sino to? Si Mary. Mary? Asawa mo? Fiancé. Fiancé. Okay.
Please, wag mo siyang sasaktan, please. Nasa sa'yo na yan, Fred. Depende yun sa'yo. At sa kapatid mo. Teka, hindi ko naiintindihan. Binaliwala ko ni Rachel na parang ako ang pinakawalang kwentang tao na nabuhay sa mundo. Alam mo ba, Fred? Sangayon ako sa kanya. Lahat ng paghihirap at sakripisyong ginawa ko sa bad trip na buhay na to, sinawalang bahala. Hinusgahan. Pinaliwala. Sinamantala ako. Ginamit at tinapakan. Kaya sabi ko, Fred, mag-aambag na lang ako sa karahasan at magiganti. Dahil yun na lang ang natira sa akin. Alam mo, may natitira pa akong damo dyan at kaunting pera. Hindi pera. Fred. Nandito ako para malaman ng kapatid mo na may katapat ang mga salita at gawa niya. Bitawan mo na girlfriend ko, please. Pakiusap. Sige. See what you did there? That's just for yours. Look what she's done now, Brett. Bilisan nyo! Isa natin yung lock gate! Ano ba? Meron siya dito! Ang lock gate, Flynn! Hindi ito ang napag-usapan natin. O di ayos, nasurpresa ka. Tumawag na ako ng pulis. Nasaan ko na yan. Please, pwede ba? Huwag mo silang idamay, okay? Nasa loob ka ba o sa labas? Pakiusap. Rachel, Hayaan mo na sila. tumahimik ka. Nasa loob ka ba o nasa labas ng school? Nandito sa labas. Pumasok ka. Kunin mo ang anak mo. Tawagan mo ako pag nasa kotse ka na. At simulan mo na mag-drive papalayo sa eskwelahan na yan. At huwag na huwag kang hihinto. May 3 minuto ka lang. Kung hindi, patay tong kapatid mo. Now, Freddie. Freddie, wake up. Come on. Go and write your sister a letter, okay? Psychologists and other experts say that incidents of road rage are becoming increasingly more deadly. We must be rich, powerful, pretty, and celebrated to exist in our culture. Those left behind are doomed to rage like a volcano. Just wait right now, please. Okay. Hi, hold on. Could you stay calm for me, please? Get on the intercom and call him now. The dispatchers have already been called, okay? I know. We have procedures, all right? We're on something we call the soft lockdown. Right now. I'm the reason for that, okay? Look. That's my little brother, okay? And this maniac's gonna hurt him even worse if you don't go get my son. And the next 2 minutes, look, that's him texting me right now. See, look. Look, same guy. Mrs. Ayers, I need you to go get my son. God damn it, I need you to go get my son! Dear Rachel, you are now responsible for Mary's death. Okay? Come on. Write the fucking letter. Bilis, dali! Yung Butterfinger Blizzard ko. Sakay! Seatbelt! Natatakot na ako, Mom. Okay lang. Aayos din ang Ano lahat. ba nangyayari eh? Hindi ko hahayaang mawala ka sa tabi ko. Anong nangyayari? Mom! Mom, ba't ayaw niyo akong kausapin? Kasama mo na si Kyle. Oo. Mag-hello siya ka mo. Kyle, mag-hello ka sa phone. Sa dad po ba yan? Hindi. Basta mag-hello ka lang. Hello? Gusto kong makausap ang kapatid ko. Magsalita ka. Okay ka lang?
Wala na si Mary. Patay na siya. Si Mary. Inutusan niya ako. Hindi, Fred. Hindi ikaw ang gumawa. Oo, tama ka, hindi siya. Kundi ikaw. Mom? Sino ba yung kausap niyo? Pakiusap. Pakawalan mo na lang siya. Mag-loudspeaker ka. May anak ka ba? Pamilya? Rachel, sa mga oras na to, basang-basa ng lighter fluid at ihi niyang kapatid mo. I-loudspeaker mo yung phone mo. Okay. Kyle, dinig mo ko? Opo. Ako yung mamang pinusinahan ng mami mo kanina umaga. Tanda mo ba? Oo naman. Ang Uncle Freddy mo ay gumawa ng sulat para sa mami mo at gusto niyang basahin ito ng malakas. Mahalagang manahimik lang siya bilang respeto. At pakinggan ang bawat sasabihin niya, okay? Okay. Sige, Fred. Basa. Sige na, basa na. Dear Rachel, ikaw ngayon ang dapat sisihin sa Ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Mary. Nakasama pagbasa mo, Fred? Ngayon ko nalaman na ang naging relasyon namin ay kasinungalingan lang. Ikaw ang pinaka makasarili, mapagmalaking taong nakilala ko. Ang lahat ay lagi na lang para sa'yo. Sobra kitang ikinahihiya. Ikaw ang dahilan kung kaya nangyayari lahat ng ito sa akin at kung bakit hindi ko na makikita pang panibagong bukas sa buhay ko. Magaling. Tama na, tigilan mo na yan! Ako ba kinakausap mo, si Fred? Pulis to! Itaas mo ang kamay mo at tumatras ka! Itaas mo sabi ang kamay mo at tumatras ka ngayon din! 673. Ayoko. Meron siyang... Lumuhod ka! Si Raulo. Dali! Gumawa kayo ng paraan! Tulungan niyo siya! Salamat sa panunood ng pelikula ng RJC Cine. No, don't answer it. Don't answer it. I might be the cop. Hello, officer. It's still me. Where's my brother? Sorry, Rachel. Freddy's gone. If there's any consolation, a fucking cop shot my shoulder up. I hope you bleed to death. Oh, that was sincere. It's just not an apology. There are a lot of people in my life who deserve apologies. You are not one of them. Let's talk about Kyle. And how he's gonna die. You so much as breathe in his direction. No force on this earth will stop me from killing him. Do you hear me? Sounds like you're waking up. I am wide awake. Wide awake. That's good, because we ain't near done yet. Oh, yes, this is over. This is so fucking over, you sick fuck. Where should we go?
police station. We should go to the police station. Ma'am, Bakit? tatawagan ko po si Dad. Kyle, wala na akong telepono rito, di ba? Kinuha na ng mamang yun. Dala niyo ba yung tablet niyo? Kinuha niya rin yun. Mabuti na rin siguro yun. Kasi kung nasa kanya ang phone mo, nasa atin ang tablet, pwede na tayong masundan. Paano? Alam niya kung nasan tayo, pero... Kasi gamit niya ang flip phone. Di ba ganun yun? Pwede. Siguro nga po. Teka, dati hinanap ko ang tablet ko, pero... Gusto mo bang hanapin dyan kung sakali? Sige po. Sa mga seat pocket. Okay. Hanapin mong mabuti, okay? Sa mga ilalim. May nakita ka? Mukhang wala po rito. Teka, parang may nakakapa ako. Mukhang nandito. Nasaan? Sa ilalim ng seat niyo po. Bakit? Kaya lang, nakadikit siya. At saka, Kaya lang ano? nakatape siya. Oh my God. Gusto yung ihagis ko na sa labas? Sige, wag. Bakit? Teka, sandali. Yung Find Your Phone app. Oh? Dinownload mo rin ba sa tablet yon? Opo. Kung nasa kanyang phone ko, pwede natin siyang matrack, di ba? Pwede. Gumagana ba? Nakita ko na. Nasaan? Kasunod lang natin. Oh, naku po. Nakita niyo? Oh, Diyos ko. Nasa unahan natin siya. Siya yan? Nasa vanyo ni Rosie. Oh, tingnan niyo. May police. Nakita niyo ba yon? Okay lang. Kalma ka lang, Kyle. May tutulong na sa atin. Mag-seatbelt ka ulit. Huwag kang titingin sa kanya, okay? Okay. Ma'am, di ba? Alam kong exit yun. Alam ko. Kyle, magtiwala ka lang sa akin. Kunin mong atensyon ng pulis. Officer! Tulong! Officer! Tulong! Officer! Sir! Tumaan niyo yung bintana! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Yung lalaking hinahanap niyo nasa likuran niyo! kami, sir! Nasa likuran niyo! Sabi muna kayo, sir! Dispatch, kailangan... Diyos ko po! Naku po! Nakikita mo ba siya? Mahabol siya. Bilis! Bilisan niyo! Kyle, tumawag ka sa 911 gamit ang tablet. 911, ano may paglilingkod ko? Yung lalaking nasa balita, hinahabol kami ngayon sa kanyang silver minivan. Location niyo po. Nasa 95 South. Pagkalagpas lang ng estate exit. Ma'am, lahat ng unit namin sa lugar na yan nakaresponde na sa aksidenteng naganap dyan. Siya ang may kagagawa na aksidenteng yun. Nasa panganib kami ng anak ko. Ma'am, sa ngayon hindi namin kayo maaasikaso. Huwag niyong papatayin ng... Ma'am, nalupat yung tablet! Oh, Diyos ko. Huwag ngayon, please. Ma'am, wala ba kayo dyang charger? Wala. Oh my God. Wala na tayong magagawa. Okay. Pumunta na tayo sa presinto! Hindi, kaya niya tayong abutan. Ang dapat natin gawin ay iligaw siya. Papunta tayo sa lola mo. Bakit? Strategy, di ba?
Gaya ng video game? Ano? Pareho tayong pamilyar sa lugar, di ba? Ligtas yon para pagtaguan. Hihingi tayo ng tulong gamit ang silent alarm. At, tsak na malilito siya dahil hindi siya taga ron. Tama. Gaya ng sabi ni Uncle Freddy. Lagi siyang nawawala dahil parang may isang spaghetti. Tama, ganun nga. Maliligaw kaya natin siya. Kakayanin natin. Sige ba? Bilisan niyo, Mama! Mabibilisan niyo pa ba? Okay ka lang? Opo. Nakikita mo ba siya? Hindi na. Mukhang nandun po siya sa may entrance. Kyle, simula ngayon, sundin lang natin ang plano. Ang backup plan? Oo, at pag nagawa natin, pangako ko, malalagpasan natin lahat ng ito, okay? Tayong dalawa. Okay. Sige na, dali.
Salamat sa panunood ng pelikula ng RJC Cine. Tumingin ka sa akin! Tumingin ka! Tumingin ka! Kita mo ako? Lagi mo ako makikita. Lagi ako magpapakita dyan sa isip mo. May isip mong anak mo. At kung anong dapat mong ginawa para iligtas siya. Kyle? Sorry na, maingay po ako.
Ito ang courtesy tap na gusto mo! Okay ka lang? Mom. Salamat sa panunood ng pelikula ng RJC Cine. Ang nasabing suspect ay ang mismong hinahanap ng mga pulis sa nangyaring sunog kay Lanlan sa Arbor Hills kung saan dalawa ang naging Base sa biktima. description Bunga ng ng taasan sunog ng ay suspect. mismo ang Magandang umaga, sir. Kumusta naman dito? Nandun po yung mag-ina. Okay na yan. Sige po, ma'am. Miss Flynn, pwede kayo makausap? Okay lang. Babalikan kita. Okay? Okay po siya. Huwag kayong mag-alala. Buhay si Uncle Fred. Talaga? Magiging okay din siya. Pwede natin siyang puntahan? Oo naman. Nakuha na namin ang statement niyo kaya pwede na kayong umalis. Ano ba? Tama lang po yan.